Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Marami na po ang nakapagbigay ng kanilang samut-saring opinyon at reaksyon tungkol po sa naganap na Senate hearing, kung saan dumalo si former President Rodrigo Duterte at parang siya ay nahulog sa bitag dahil po sa kanyang kadaldalan, siya po ay napaamin sa mga krimen. At wala po siyang kawala dahil documented po at napanood ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang kanyang pag-amin sa mga krimen na naganap sa ilalim ng war on drugs ni former President. At isa po sa napanood ko ni Attorney Rene Bueno. Bueno, panoorin po natin siya. Kung tutusin, dapat hindi na isinagawa tong investigasyon na to sapagkat almost completed na yung investigation conducted by the Quadcom Committee doon sa mababang kapulungan. At na kung saan nasasangkot, nadadama yung pangalan nitong dalawang senador na si Bongo at si Bato de la Rosa, kasama na rin ang dating presidente na si Duterte. Nasasangkot ang kanilang mga pangalan tungkol dito sa mga extrajudicial killings at sa war on drugs nung nakaraang administrasyon. At sa kabila ng imbitasyon ng mababang kapulungan, hindi nagsi-attend tong tatlo na to at instead itong si Bongo ay nagpasa ng isang resolusyon sa Senado na kung saan mag-conduct ng sarili nilang investigasyon sa Senado. Medyo nakakatawa yung ginawang resolusyon sapagkat saan ka naman nakakita na kung saan ang isang sangkot sa isang investigasyon sa war on drugs or sa extrajudicial killings ay humihiling na mag-imbestiga. Ikaw yung sangkot, tapos ikaw yung mag-iimbestiga, tapos gagawa kayo ng committee report dyan sa Senado, parang ikaw yung judge, ay parang hindi yata nararapat gawin yan. Kung tutusin, dapat nag-inhibit ka dyan. Kung sakasakaling merong investigasyon na gagawin ng Senado, itong si Bongo, si De La Rosa, dapat hindi ka umaten. Pinabayaan mo yung mga kasamaang senador na dumalo dyan at hayaan mong mag-imbestiga, imbestigahan yung presidente regarding the war on drugs and the extrajudicial killings na nangyari ng kanyang administrasyon. So doon nga sa committee na yon, sa Blue Ribbon, ay umattend din si dating senador na si Laila de Lima, isang biktima nitong war on drugs dahil ito ay nakulong ng 7 taon sa West Crame. At umattend din si Attorney and Dean of School of Law na si Chel Jokno at lalong-lalo na yung mga kamag-anak na naging biktima ng extrajudicial killings. Nagsi-attend din sila. So, i-discuss natin yung tungkol sa trial technique na ini-employ ng mga trial lawyers at yung aking pananaw kung paano hinandle ni Coco Pimentel ang investigasyon. Sapagkat hindi naman kaila sa atin nakapuri-puri yung ginawang performance. Yung performance ni Risa Hontiveros ay kahanga-hanga, Dahil sabi nga, siya lang daw yung the last man standing in the Senate is a woman. Yun ang sinasabi ng mga netizens. Pero para sa akin, hindi dapat mawalan ng kredito itong si Coco Pimentel. Dahil para sa akin, naging epektibo siya as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. At ito ang ating pag-uusapan at aking ibabahagi ang aking munting kaalaman tungkol sa trial technique, kung paano ito ginagamit ng mga trial lawyer at katulad ni Senator Coco Pimentel na kung saan inadapt niya yung ibang rules sa trial technique. At umpisahan natin doon sa ginawang resolusyon ni Bongo. Sa aking pananaw, itong ginawang resolusyon na to ay parang isang legal trap to, Legal trap in the sense na gumawa sila ng isang plano that would make it appear na magkakaroon sila ng pagkakataon na magsalita sa Senado upang madepensahan yung kanilang mga sarili. The primary purpose is to exonerate themselves. And itong legal trap actually is an effective trial technique tool na ginagamit ng ibang mga abogado. Yun nga, para makakuha ka ng lahat ng opportunity na makapagsalita and then parang mag-fishing ka dito ng evidence in your favor. So, sa ating pananaw, yun ang naging plano. So, bibigyan ng pagkakataon itong si dating Pangulong Duterte
in one friendly and controlled environment. So, kontrolado niya yung environment. Bakit? Ako naniniwala, majority pa niya sa Senado, kakampi ni Duterte. So, if I were the president, medyo overhaul kayo, miskin ticket niya. Hindi lahat yan loyal sa kanya. So, dapat yan medyo bawas-bawasan niya yung lineup niya at ipasok yung ibang talagang impartial at neutral na mga kandidato for senators. Marami dyan, no, na hindi kakampi sa kanya at lalong hindi naman kakampi kay Duterte at lalagay lamang sa gitna. Dahil kitang-kita dito sa lineup niya na almost 3-4 hindi kanya yan. Sumasakay lang sa popularidad niyan. Okay, going back to the investigation. So I see it as a legal trap, no? For the group, naggumawa ng isang friendly and controlled environment to give their colleagues, no, at yung kanilang mga sarili to have an opportunity, no, to discuss and explain everything about the extrajudicial killings and the war on drugs. Kaso, ang nangyari, nagbago yung sitwasyon, no? Dahil kung ire-recall ninyo, during the first stage of the Senate investigation, there was a time na nag-raise ng objection si Risa Hontiveros because si Duterte ay PI na ng PI. So sabi ni Risa Hontiveros, hindi natin dapat pinapayagan na ang isang resources speaker ay magbitaw ng mga bastos na pananalita sa loob ng ating bahay. But Senator Coco Pimentel decided to allow the former president to speak, no, in his own language, kung paano siya talaga magsalita. Sabi niya nga, kung yan ang kultura ng dating presidente, ay hayaan natin siya magsalita na according to his own language. Kung titingnan natin to, parang pinapaboran si dating Pangulong Duterte. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hinandle nito efficiently and effectively itong investigasyon na to ni Coco Pimentel. In the context of trial strategy, allowing your opponent to present first their case or to speak first, no, can be considered as an effective technique, no, under certain circumstances. Kasi yung ganyang klaseng approach can provide you several advantages. At ang unang-unang advantage na pwedeng i-provide niyang ganyang klaseng technique ay you will be able to understand the legal position of your opponent, no? You will be able to understand clearly their weaknesses, their strategy, and their strength. And with that, you will be able to tailor your own argument and evidence that would counter their points. So, pag ganon, medyo lamang ka na ng konti. Kumbaga sa basketball, nasa fourth quarter ka, lamang ka na ng 12. Pag ganon ang ginawa mo. And at the same time, it would give you the opportunity to rebut their claims, no? Hayaan mo magsalita na magsalita. Habang nagsasalita yan, gumawa ka ng rebuttal, no? That would definitely undermine their case. Ito ang ginawa ng chairperson ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon. No, without the other senator, si Risa Hontiveros, ewan ko kung alam niya, but si Senator Risa Hontiveros, without knowing it, actually inaalaw siya ni Coco Pimentel to tailor her own argument and evidence that would undermine the case of or the claim of the resource speaker. At yun na hindi namamalayan ng iba. No, kaya yung legal trap na prinipara ni Bato at ni Bongo ay naging perfect trap naman on the part of the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Sila yung na-trap. Instead na sila yung mag-trap, ang ginawa ng chairperson, sige, magsalita ka na magsalita. According to your own native language, doon sa Davao. According to your own culture. Kung gusto mo magmura na magmura, sige, magmura ka. With the end view ng purpose doon ng chairperson, maka-elicit ng information, makakuha ng evidence to make this resource speaker na
mag-admit doon sa mga allegations about the war on drugs and the extrajudicial killing. So, nakita nyo nakagawa ng magandang mga questions si Risa Ontiveros at napuwersa niya, no? Without force and intimidation na magbigay ng admission about the existence of Davao Death Squad si Rodrigo Roa Duterte na sinasabi ni Bato de la Rosa who was trying to retract the admission na hindi naman dapat siya mag-retract dahil hindi naman siya nagsalita na siya daw ay commander ng death squad doon sa Davao. So mahirap nang i-retract yan, no? Kasi under oath yan. And that can be a great evidence that can be presented in court and in the International Criminal Court doon sa The Hague, Netherlands. At if I were the chairperson or the Senate President, I will no longer entertain any subsequent investigation in the Senate because sa trial technique, pag nakuha mo na yung pinaka most important, yung pinaka material evidence, yung pinaka importanting ebidensya, tumigil ka na. Mag-adjourn ka na. Submitted for resolution. Yun ang dapat ginagawa. Kung gusto mo, endorso mo na sa korte. Demanda mo na yan. Kung gusto mo, endorso mo na sa ICC para magkaroon na ng trial doon at mag-issue ng warrant of arrest against the former President Rodrigo Roa Duterte. That is the trial technique. That is the trial strategy adopted by the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. So, ang kredito, hindi lang naman dapat mapunta kay Risa. Saludo tayo kay Risa Ontiveros dahil magaling, matapang, matalino. At talaga naman nag-iisang babae na umakto bilang lalaki doon sa Senate Blue Ribbon sa investigation labang kay Rodrigo Roa Duterte. At yung chairperson naman, di ba? Naging impartial, naging honest siya at nakapagbukas ng isang open communication doon sa resource speaker na sige magsalita ka lang na magsalita, no? He allowed the resource speaker na bumitaw ng lahat ng klaseng salita na dumating sa dulo na nakapag-admit, no? Dahil sa mga questioning na ginawa ni Risa Ontiveros. So if I will be asked kung ano talaga ang dapat na ibigay na grado doon sa Senate investigation about this war on drugs and extrajudicial killings, bibigyan ko ng mataas na grado si Risa at si Coco Pimentel dahil doon sa kanilang collaboration in the conduct of the investigation about these extrajudicial killings. At hindi lamang si Risa ang nag-perform dyan, nag-perform din si Coco Pimentel. Kasi kung layman ka, hindi mo kagad makikita yung technique na inadapt ng chairperson. So, sana may natutunan uli kayo ngayon dito sa ating discussion about the trial technique and the manner the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee conducted the investigation. Ano ang masasabi nyo sa napanood nyong video ni Atty. Rene Bueno? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.